Iho, dayo ka dito ano? Taga saan ka? At bakit ngayon ka pa napadpad dito? Gantong magagabi na. Opo Lola, taga Baryo Ginubatan pa po ako. Naglalako po kasi ako ng isda, kaya ngayon lang ako nakarating dito. Mag-iingat ka dito sa baryo na to, Iho. Hindi lahat ng narito ay totoong tao. Kung ako sa'yo, aalis na ako dito hanggat may sikat pa ang araw. Kuya, umalis ka na dito. Bakit naman ako aalis? Gabi na at malayo pa ang uuwian ko. Kaya nga kuya, dapat ka nang umalis dito hanggat may oras ka pa. Kasi pag lumalim na ang gabi, lalabas ang mga aswang at paniguradong ikaw ang pagpipiestahan nila. Aswang? Nako bata, huwag kang maniniwala sa mga kwento ng lolo at lola mo . Hindi totoo yung mga aswang na yan. Panakot lang yan. Mga aswang kayo? Totoo nga na may aswang dito. Paano kung sa paglalako mo ng paninda ay mapunta ka sa isang lugar na hindi pangkaraniwan at maglalagay sa iyo sa peligro? Ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba o tatakbo? Ating pakinggan ang kwento ni Samuel na isang tindero ng isda nang mapadpad siya sa baryo na may aswang. Bago tayo magpatuloy mga kapahina, nais ko lang po sanang humingi ng konting pabor sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay pasubscribe naman po. At palike na din po ng ating video dahil malaking tulong po ito sa ating channel. Salamat kapahina. Kaya ito na ang kwento. Isa akong tindero ng isda na naglilibot mula sa baryo namin patungo sa iba pang mga baryo na mapupuntahan ko. Dahil sa trabaho kong ito, madalas akong mapunta sa iba't ibang lugar at makasagap ng mga kakaibang kwento. Kagaya na lang ng ikukwento ko sa inyo ngayon. Ako nga pala si Samuel, 57, na kasalukuyang naninirahan dito sa Pampanga. Ikukwento ko sa inyo ang pangyayaring hindi ko makakalimutan nung araw na mapadpad ako sa isang baryo. Sa pagkakatanda ko, buwan ng Marso yun. Araw ng tag-init. Dumating ako sa baryo na tawagin na lang natin San Isidro. Habang nag-aayos ako ng mga isda sa aking kariton, napansin ko yung mga taong nakatitig sa akin. Kaya nagpalinga-linga ako. Baka ako, hindi ako yung tinitignan nila. At tama nga ako, hindi ako yung tinitignan nila, kundi yung isang grupo ng nasa likod ng simbahan. Di ko alam kung bakit nila tinitignan yung mga yun. Napaisip ako, hindi kaya may kasalanan sila kaya ganun? Paalis na sana ako nun nang may isang matandang babae na lumapit sa akin at nagtanong ito kung galing pa ba ako sa ibang lugar. Iho, dayo ka dito ano? Taga saan ka? At bakit ngayon ka pa napadpad dito? Gantong magagabi na. Opo Lola, taga Baryo Ginubatan pa ho ako. Naglalako po kasi ako ng isda, kaya ngayon lang po ako nakarating dito. Napabuntong hininga ang matanda at nagbigay ito ng babala sa akin. Mag-iingat ka dito sa baryo na to, Iho. Hindi lahat ng narito ay totoong tao. Kung ako sa'yo, aalis na ako dito hanggat may sikat pa ang araw. Ano pong ibig niyo sabihin sa... Teka lang ho, Lola! Hindi pa ako nakakatapos sa sasabihin ko. Bigla na lang umalis ang matanda. Napaisip ako ng mga oras na yun, pero hindi ko nalang binigyan pa ng pansin yun at nagpatuloy na ako sa paglalako. Madami-dami din ang bumili sa akin sa baryo na yun, pero hindi nawala sa paningin ko yung mga taong masama kung makatitig sa akin. Ano kayang problema ng mga tao na yun dito sa akin? Dahil ba sa dayo ako? O baka ayaw lang talaga nila na may ibang nagtitinda dito at naglalako? Tanong ko na lang sa isipan.
Dumaan pa ang ilang oras. Mabilis na naubos ang paninda ko. Sobrang saya ko nun. Kasi yun ang unang beses na naubos ko ang paninda ko nang hindi ko binababaan ng presyo. Hanggang sa abutan na nga ako ng gabi sa naturang baryo. Naganap pa ako nun ng pwede kong matuluyan. Pero pansin ko na parang ang mga tao dun umiiwas sa akin paglalapit na ako sa kanila. Ang ibang tindahan pa nga nagsarado na agad. Para bang may kinakatakutan sila na hindi ko maintindihan. Dahil nga sa wala akong mapagtanungan, nagpasya na lang akong magpahinga muna sa may parke ng kanilang lugar. Malapit lang din dito ang 100 papuntang Kagubatan. Nang nasa parke na ako, napansin ko naman yung mga kabataan doon na nakatambay. Lahat sila nakatingin ng masama sa akin. Kinabahan na ako nun. Hanggang sa magulat ako pagharap ko. Kasi may isang batang nakatayo doon. Agad niya akong inaya papunta sa may bakanteng lote malayo sa mga bata sa parke. At doon may sinabi siya sa akin. "Sandali bata, saan mo ba ako dadalhin?" Kuya, umalis ka na dito. "Bakit naman ako aalis? Gabi na at malayo pang uuwian ko." Kaya nga kuya, dapat ka nang umalis dito hanggat may oras ka pa. Kasi pag lumalim na ang gabi, lalabas na ang mga aswang at paniguradong ikaw ang pagpipiestahan nila. "Aswang? Nako bata, huwag kang naniniwala sa kwento ng lolo at lola mo Hindi totoo yung mga aswang na yan. Panakot lang yan." Totoo sila kuya, maniwala ka sa akin. Sige na, alis na ako. Ikaw umuwi ka na din at gabi na." Sinunod ko na lang ang sinabi ng bata. Nakita ko kasi sa mga mata niya na seryoso siya at para bang takot na takot ito. Agad na ding umalis ang bata pagkasabi ko nun. At ako naman bumalik sa kariton ko para kunin ito at umalis na sa San Isidro. Habang naglalakad ako papunta sa bukana ng baryo, ay may bigla na lang nagsalita sa likod ko na isang lalaki. Ang lalim ng boses nito na para bang galing sa ilalim ng lupa. "Pare, meron ka pa bang tinda? Nagugutom na kasi ko." Aaminin ko, Sir Vic, kinilabutan talaga ako nang marinig ko yun. Kaya agad naman akong napalingon at sinagot yung lalaki. "Wala na pare, naubos na Pauwi na nga din ako." "Ganun ba? Sayang naman. Gutom na pa naman ako. Pati sila." Napalingon naman ako nung pagkasabi niya na sila. At sa madilim na parte ng baryo, lumabas ang ilang mga kalalakihan na pawang nakangiti nang hindi ko maintindihan. Kakaiba at ang mga mata nila ay mapupula. Nagulat at natulala naman ako sa inasta nila na hindi pangkaraniwan. Para silang mga hayok na naglalaway pa. Pero Sir Vic, mas lalo akong natakot nung walang ano-ano'y nagbago ang anyo ng kanilang muka. Naging kulubot na mabalahibo. Tumulis din ang kanilang tenga at humaba ang pangil. Nakakapangilabot ng kanilang anyo. Totoo nga ang sabi sa akin ng matanda at nung bata. May aswang nga sa baryo nila. Mga aswang kayo? Totoo nga na may aswang dito. "Oo tayo. At gutom na kami. Kailangan namin kumain. At ikaw, ang pagsasaluhan namin ngayong gabi." Wala na akong nagawa ng mga oras na yun, Sir Vic. Pero hindi pwedeng wala akong gagawin para isalba ang buhay ko. Kaya dali-dali kong kinuha ang itak at kutsilyo na gamit ko at hinarap ang mga aswang. Mamamatay ako pero hindi ako mamamatay ng mag-isa. Sige, lumapit kayo mga aswang.
Hindi ako magpapakain sa inyo ng basta-basta. Tanging pag-angil lang ang tinugon ng mga halimaw sa akin. Nang walang ano-ano'y sumugod ang mga ito. Buong akala ko, katapusan ko na talaga ng mga oras na yun, Sir Vic. Nang bigla na lang na may narinig akong sigaw ng isang matandang lalaki sa aking likuran. Yumuko ka! Ato! Sigaw nito. Sabay nakarinig ako ng hagupit ng isang latigo at hiyaw ng nilalang na tinamaan ito. Tandang Bernardo, ikaw na namang pakialamero ka. Palagi ka na nakikialam sa aming matanda ka. Sa susunod, kasama ka na din mawawala sa baryo na to. Sige lang, Rigor. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo. Kung hindi lang sa kasunduan namin ng lolo mo, matagal ko na sana kayong inubos dito. Kaya umuwi ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Tinitigan lang ng masama ng aswang ang matanda bago sila tuluyang nawala sa masukal na parte ng baryo. At agad naman akong nilapitan ng matanda. Ayos ka lang ba, Ato? Buti at naabutan pa kita. Kung hindi ako agad nasabihan ng apo ko, baka pinagpipiestahan ka na ng angkan ng mga aswang na yon. Ayos lang naman ho ko, Tatang. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Utang ko sa inyo ang buhay ko. O siya, dahil sa iniligtas kita, ibigay mo sa akin ang lahat ng kinita mo ngayon. Ano ho? Biro lang, Ato. Masyado ka namang seryoso eh. Aayain lang naman kitang sumama sa amin ng apo ko at doon ka na lang muna tumuloy sa kubo namin ngayong gabi. Lubang delikado na kapag umuwi ka pa at baka sundan ka nila, Rigor. Kuya, buti buhay ka pa. Sabi sa'yo may aswang dito eh. Ayaw mo pang maniwala sa akin ha? Kaya nga eh. Pasensya ka na kung nagduda ako sa'yo nung una. Wala yun. Ano ka ba? Ilibre mo na lang ako bukas ng pagkain para makabawi ka sa akin. Bilisan nyo nang maglakad at baka bumalik pa sila, Rigor. Doon na lang tayo mag-usap pagdating natin sa kubo. Makalipas ang ilang minuto, narating na namin ang kubo ng maglolo na nasa gitna ng kagubatan, malayo sa mga tao sa baryo. Pagpasok namin, tumambad sa akin ang iba't ibang bote ng langis na may laman na iba't ibang halamang ugat. May mga pangil din na ginawang kwintas at iba pang panlaban sa aswang. Doon ko napagtanto na hindi ordinaryong matanda lang ang tumulong sa akin. Kamusta naman ang pakiramdam mo, Ato? Ayos ka lang ba? Ituring mo na sarili mong bahay ang bahay namin. Huwag kang mahiya. Oo nga, kuya. Huwag kang mahiya sa amin ni Lolo. Kahit ganyan yan si Lolo, mabait yan. Babaero nga lang. Abay, loko kang bata ka. Magtungo ka nga sa kusina at magtimpla ka ng kape. Biro lang, Lo. Ayos lang naman ho ako, Tang. Panatag na ho ako ngayon dahil nandito ako sa inyo. Alam ko kasing malakas kayo. Kita naman sa tindig nyo eh. Siya nga ho pala. Kayo lang po ba ang nakatira dito? Oo, kami lang ng apo kong si Toto. Nasaan na ho ang mga magulang niya? Wala na sila. Umalis silang mag-asawa isang araw. Tapos, hindi na bumalik. Simula nun, wala na akong naging balita sa kanila. Naglakad ang matanda, nagpunta sa kanyang kwarto, at may kinuha na isang lumang kahon. Pagbalik niya, binuksan niya ito. Punong-puno ito ng mga larawan. Larawan ng kanyang pamilya. May kinuha itong isang larawan na pinakita sa akin. Sakto din ang pagdating ni Toto. Ipinakita sa akin ni Tatang ang larawan ng pamilya niya at may nakita ako dito na labis kong ikinagulat.
Ato, ito ang larawan ng pamilya ko. Kasama ko pa dyan ang yumao kong asawa at ang mga anak ko bago sila nakapag-asawa at tuluyan kaming iniwan. Tang, teka ho, itong babae na katabi nyo, parang pamilyar sa akin eh. Kahawig ho siya ni nanay. Dali-dali kong kinuha ang wallet ko at ipinakita sa matanda ang larawan ni nanay. Nagulat ang matanda nang makita niya ito. Maging ako ay nagulat din. Belinda! Kilala niyo si nanay? Oo, Ato. Siya ang panganay kong anak. Paano nangyari yun? Umalis siya sa baryo namin nung nakilala niya ang dayong binata na dumating doon. Ano nga ulit ang pangalan ng ungas na yon? Alberto ho. Oo nga, si Alberto. Ang apo ng kumare ko. Sila pala ang nagkatuluyan at mukhang naging maayos naman pala ang pagsasama nila. Oho, mahal naman ho nilang isa't isa. Kaya nga ho naka-anim silang anak eh. Eh di, ang ibig sabihin ho lolo ko kayo. Ganun na nga, apo. Ano nga palang pangalan mo? Yay! Sabi na, kaya magaan ang loob ko sa'yo, kuya. Pinsan pala talaga kita, kuya. Samuel Espino de Dios Polo. Ikaw Polo. Totoo ngang apo talaga kita. Natutuwa akong makilala ka, Samuel. Ako naman si Lolo Bernardo. Tawagin mo na lang akong Lolo Nardo. At yung makulit naman na yun ay si Toto. Ikinagagala kitang makilala, Kuya Sam. Ako din Polo at Toto. Ikinagagala ko kayong makilala. Naging masaya ang hapunan namin sa kubo nila Lolo Bernardo. At naging mahimbing naman ang aking pagtulog. Hindi ko inakala na sa gitna ng panganib ay makikilala ko pa ang isang taong matagal ko nang tinatanong kila nanay at tatay. Napag-alaman ko kasing magaling na albularyo at antingero ang Lolo Nardo. Hindi ko alam kung bakit simula nung marinig ko ang kwento niya kay nanay, ginusto ko na talagang makilala si Lolo Nardo. Kinaumagahan, nagising ako sa mabangong amoy ng sinangag at tuyo. Dali-dali akong bumangon. Nakita ko si Toto na nag-aayos ng hapag at si Lolo naman ay nasa labas ng bahay, nagsisibak ng kahoy. Magandang umaga, kuya. Mukhang napasarap ang tulog mo ah. Magandang umaga naman to. Oo nga Kaya tinanghali na ako ng gising. Ayos lang yan, kuya. Lo, nakahanda na po ang lamesa. Gising na din si Kuya Sam. Kakain na po tayo. Nariyan na, apo. At wag malakas ang sigaw mo. Hindi pa ako bingi. Namanga ako, Sir Vic. Kasi sa edad ni Lolo na 67 makisig pa din ang pangangatawan nito. Tinalo pa nga ako sa kakasigan nito. Gising ka na pala, apo. Kamusta naman ang tulog mo? Ayos naman ba? Ayos na ayos, Polo. Napasarap nga po Ganun ba? Ano nang balak mo? Uuwi ka ba ngayong araw? Hindi pa, Polo. May gusto pa sana akong hilingin sa inyo Alam niyo po, matagal ko na talaga kayong hinahanap. Simula po kasi nang marinig ko kay nanay yung mga kwento ng pagiging albularyo at antingero nyo. Namangha talaga ako. Simula po nun, ginusto ko na talaga kayong makilala. Kaso ang sabi ni nanay, nasa malayong lugar kayo. Kaya hindi namin kayo mapuntahan. Gawa na din ng kahirapan. Kaya wala din kaming pamasahe. Tama naman ang sinabi ng nanay mo, apo. Dati kaming nakatira sa Visayas. Lumipat lang kami dito sa norte. Dahil kinuha ako ng tiyahin mo, ang nanay ni Toto. Hindi naman namin alam na ilang baryo lang pala doon na nakatira ang mga magulang mo.
Sadyang mapaglaro ang tadhana, apo. Kagaya na lang kagabi na pinagtagpo tayo. Kaya nga po Lo, siguro mananatili muna ako sa inyo dito ng isa pang linggo. Para naman makasama ko pa kayo. Kung gusto niyo pong sumama sa akin pag-uwi para makita si nanay, isasama ko po kayo. Magandang ideya nga yan, apo. Sige, at nasasabik na din akong makita at mayakap ang nanay mo. Alam mo ba na ang nanay mo ang pinakapaborito ko sa lahat? Nabanggit nga po ni nanay yun Lo. Pero Lo, ito po talaga ang gusto ko kung bakit matagal ko na kayong gustong makita. Gusto ko po sanang maging kagaya niyong albularyo at antingero Lo. Sigurado ka ba talaga sa gusto mo, apo? Opo Lo, sigurado po ako. Sige, yung pananatili mo dito ng isang linggo, gagawin nating isang taon. At ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko sa panggagamot at paglaban sa masasamang elemento. At ipakikilala din kita sa gabay kong diwata ng kagubatan. Pero sa susunod na yan, pag napagtagumpayan mo ang unang pagsubok sa iyo, si Toto kasi masyado pang bata at walang hilig sa panggagamot at sa mga anting-anting. Lolo, hindi nga po yan ang gusto ko. Ang gusto ko po, maging pulis. Pagbabarilin ko yung mga aswang na yan pag ako ang nakaharap nila. Naku, apo, kung makaharap ka ng malakas na uri ng aswang, hindi uubra ang bala mo. Sige po Lo, hindi na po ako makapagantay sa mga mangyayari. Naging masaya ang araw namin nila Lolo at Toto. Naging katuwang nila ako sa mga gawaing bahay. At pag nagpapahinga kami, nagpapakwento ako sa kanya ng mga pakikipaglaban niya sa iba't ibang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Sa susunod sir, pag sinipag ulit na magkwento, ay ibabahagi ko din sa inyo ang mga naging karanasan ni Lolo na naikwento niya sa akin. Isang araw nun, nagpaalam muna ako kay Lolo na pupunta muna ako sa palengke upang bumili ng mga pangkonsumo namin at ilang mga gamit ko na din dahil matagal ang magiging pananatili ko kila Lolo. Lo, pupunta po muna ako sa palengke ah. May mga bibilihin lang po ako. Isama mo si Toto para may kasama ka at alam nila na dito ka sa akin para hindi ka nila galawin. Dalhin niyo yung tansong punyal na nandun sa may altar para may proteksyon kayo kung sakaling may magtangka na naman. Sige po Lo. To, tara, samahan mo daw ako sa palengke. Yay! Kuya, bilan mo ako ng baril-barilan ha. Sige ba, walang problema. Sam, apo, sa palengke, may isang bahay doon sa may bungad. May telepono doon. Pwede kang makitawag doon. Sabihin mo lang ang pangalan ko para hindi ka nila singilin. Kasama mo naman si Toto. Kilala naman nila yan. Tawagan mo ang mga magulang mo at baka nag-aalala na ang nanay mo sa'yo. Siguro naman, merong telepono doon sa lugar nyo. Opo Lo, meron naman po doon sa may kapitbahay namin. Salamat po Lo. Baka nga po nag-aalala na sa akin si nanay. Sige apo, mag-iingat kayo. Siya nga pala, wag mo na munang sasabihin sa nanay mo na nagkita tayo. Bakit naman po Lo? Kasi apo, pag nalaman ng nanay mo na nagkita tayo, magpupumilit yun na pumunta dito. At pagbabawalan ka nun na magpaturo sa akin na maging antingero at albularyo. Kilala ko yung nanay mo. Madalas nga akong pagalitan nun nung umaalis ako sa gabi para makipaglaban sa mga nangaaswang sa baryo namin. Oo nga po Lo, ganun ang ugali ni nanay. Sige po Lo, ililihim ko na lang po muna sa kanya ang lahat. Sige mga apo, huwag kayong magpapagabi.
Naglakad na nga kami ni Toto nun papuntang palengke. Habang binabaybay namin ang masukal na parte ng kagubatan, may narinig kaming malakas na sigaw. Paglingon ko, nakita ko ang isang babae na tumatakbo papalapit sa amin. Para bang meron siyang tinatakasan. Nagmadali akong tumakbo patungo sa kanya at tinawakan ng kanyang braso. "Miss, anong nangyari?" Tanong ko, pero hindi siya nakapagsalita kaagad. Humihingal siya at mula sa pautal-utal niyang mga salita, sinabi niya na ang mga aswang ay gusto siyang ialay sa kung kanino. Bago ito, tuluyang nawala ng malay. Napatingin ako sa pinanggalingan ng babae at nakita ko na may mga kalalakihan na mabilis na tumatakbo papunta sa gawin namin. Agad kong tinawag si Toto at nagtago kami sa mayabong na damuhan upang hindi kami makita ng mga lalaki. Nararamdaman ko kasing sila yung mga aswang na tinutukoy ng babae. At nabasa na din ang bulsa ng pantalon ko, gawa ng umapaw ang langis na ibinigay sa akin ni Lolo. Indikasyon yun na may aswang nga sa paligid. Dali-dali kaming nagtago. Pinahidan ko ng langis ang batok ng babae, maging si Toto at ako, upang hindi kami maamoy ng mga aswang. Isa kasi yun sa kakayahan ng mga aswang, ang matalas na paningin at pang-amoy. Mula sa pinagtataguan namin, nakita ko ang itsura ng mga aswang. Sila yung mga aswang na humarang sa akin noong nagdaang gabi. Sila Rigor. At hula ko na ang babaeng ito ay dayo din. Kaya nila hinahabol. Sabi kasi sa akin ni Lolo na hindi nang bibiktima sila Rigor at ang mga kalahi niya ng mga taga-baryo mismo. Ayun kasi ang kasunduan nila ng lolo nila Rigor. Pero kung dayo ay pwede nilang galawin kung walang magliligtas dito. At yun ang ginagawa nila Toto at Lolo. Nililigtas nila ang mga dayo na napapadpad sa kanilang baryo. To, wala na sila. Kuya, anong gagawin natin dyan sa babae? Iuwi natin siya sa bahay. Kailangan niyang magamot ni Lolo. Mukhang matinding trauma ang nangyari sa kanya. Paano na yung laruan ko? Bukas na lang tayo pupunta at bibilan kita ng 2. Talaga kuya? Sige, payag na ako. Tara na, dalhin mo tong bayong at bubuhatin ko tong babae. Inuwi nga namin ng babae sa kubo nila Lolo. Gulat naman si Lolo at napatanong sa amin. Apo, akala ko ba mamamalengke lang kayo? Bakit parang iba yata ang nabili mo? Ganito po kasi yan, Lo. Papunta na nga po talaga kami nun sa palengke. Pero nakita namin tong babae na tumatakbo. Takot na takot. May humahabol sa kanya at hulaan mo, Lo, kung sino. Sila Rigor. Tama po, Lo. Kaya nagtago muna kami at hinintay namin sila na umalis bago kami umuwi dito. Salamat po pala sa langis nyo, Lo. Nailigtas kami nun. Walang ya talaga yung mga aswang na yan. Lahat na lang talaga ng dayo dito kinukursunada nila. May araw din yan sa akin at tutuluyan ko na talaga yan. Kahit pabaliin ko pa ang kasunduan namin ng lolo niya. Ano po bang kasunduan yun, Lo? Huwag papatay at huwag papatayin. Sa madaling salita, Apo, wala silang gagalawin dito sa loob ng baryo at hindi ko din sila pwedeng galawin para wakasan na ang lahi ng mga aswang dito. Pero ibang usapan na pag sa mga dayo. Kung may dadayo dito, dinadala nila sa pinakadulo ng lugar nila. Doon kasi ang hangganan ng baryo at doon pwede na nilang pagpiestahan ang makukuha nila na dayo. Kung dito kasi sa loob ng baryo ay makikita ko sila at lalabanan. Kaya ang ginagawa namin ni Toto, binabantayan namin kung may dadayo at binibigyan namin ng babala kung makikinig ba o hindi. Siya nga po pala, Lo. May isang matanda din pulo na nagbabala sa akin nung pagpasok ko dito sa baryo. Si Pising. Oo,
Siya din ang nagsabi kay Toto ng tungkol sa'yo. Kaya ako din nalaman. Si Pising Apo ay pinsan ko. Bali, lola mo siya. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Hindi pala basta-bastang pwedeng dumayo sa lugar nila lolo. Dugtong pa ni lolo na madami ng dayo ang nabiktima ng mga aswang, tuso at mabibilis kumilos ang mga ito. At kung minsan, hindi na nababalitaan nila lolo na may dumadayo. Mababalitaan na lang nila kung meron ng maghahanap dito. Nasa ganun kaming pag-uusap ni lolo nang biglang sumigaw si Toto. Kuya! Lolo! Gising na yung babae! Pagkarinig namin ng sigaw ni Toto, ay dali-dali kaming nagpunta sa may kwarto ni lolo. Nakita naman namin dun si Toto na nanlalaki ang mata habang nakaturo sa babae. Anong nangyari to? Bakit takot na takot ka? Oo nga po. Anong meron? Lo, tignan niyo po yung babae. Agad naman namin tinignan yung babae at nanlaki ang mata namin sa nakita. Kasi tulog na tulog ito na parang walang galaw sa higaan. Sabay narinig naman namin ang halakak ng pilyo kong pinsan. Nabiro ko kayo. Ikaw talagang bata ka. Pinag-alala mo pa kami. Bumalik ka dito. Sorry na Lo. Ang seryoso nyo kasi ni Kuya eh. Pag nahuli kitang bata ka, isasabi talaga kita ng patiwarik. Sorry na Lo. Ay nako, si Toto talaga. Puro kalokohan. Bulong ko sa sarili habang pinagmamasdan ng dalagang mahimbing na natutulog ng mga oras na yon. Maganda ang dalaga. Makinis ang morenang balat nito. Maamo ang muka at maganda ang mahaba at kulay itim na buhok. Hindi ko nagawang hindi mamangha sa kagandahan niya. Nasabi ko nga sa sarili ko na sa oras na magising yung babae, ay aalamin ko talaga ang pangalan nito at kung saan siya nakatira. Nakatitig pa ako sa babae nang may marinig akong tumikim sa likod ko. Na ikinagulat ko naman. Lo, ginulat niyo naman ako eh. Nasaan na po si Toto? Naabutan niyo po ba? Oo naman na po. Ano akala mo sa akin? Malata na? Maliksi pa ako sa kalabaw. Nandun yung pinsan mo sa may likod, nakasabit. Hayaan muna natin siya dun, Lo, para magtanda. Siya nga pala, Apo. Ano nang balak mo sa babae na yan? Aantayin ko lang po muna siya na magising. Natatanungin ko po siya kung anong ginagawa niya dito sa baryo at kung paano siya nahuli nila Rigor. Tapos iaatid ko na lang po siguro siya sa kanila para hindi na siya mapahamak. Ganun ba, Apo? Sige, ganun na nga lang ang gawin natin. Nasa ganun kaming pag-uusap ng lolo nang marinig naming sumigaw si Toto. Takot na takot ito. Kuya! Lolo! Tulong! May mga halimaw sa labas! Nako to! Bata ka! Hindi mo na kami maluloko! Magtiis ka na muna dyan! Lolo! Totoo po ito! Sila Rigor po! Nasa labas ng bakuran natin! Lo, mukhang nagsasabi po ng totoo si Toto. Yung langis po, kumukulo. Nalinti ka na! Mukhang nakatunog sila na nandito yung babae. Apo, ako muna ang kakausap sa kanila. Huwag kang lalabas. Hindi pa nila alam na nandito ka. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo. Pagkalabas ni Lolo, dali-dali naman akong sumilip sa may uwang sa may pintuan. Dumiretso si Lolo kay Toto. Pinakawalan nito at binulungan. Tapos, dali-dali na pumasok si Toto. Kinuha ang buntot pagi at lumapit sa akin. Kuya, kunin mo daw yung punyal mo at maganda tayo, sabi ni Lolo. Mukhang masama daw ang kutob niya dito. Agad naman akong tumalima sa sinabi ng pinsan ko. Agad kong nilabas ang punyal at tinawakan ito ng mahigpit.
Nang makalapit na si Lolo malapit sa tarangkahan ng bakod, ay nagsalita ito. Rigor, anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito malapit sa may kubo ko? Huwag mong sabihin, hihingi ka ng mga alaga ko. Huwag na, at hindi ko sila ipinamimigay. Tanda, ang dami mong sinasabi. Nandito lang naman kami kasi meron kaming hinahanap na babae. May kinuha kasi siya sa amin na mahalagang bagay. Kaya kailangan namin siyang mahanap. At alam namin kayo ng apo mo ang mahilig mangialam sa amin, lalo na pagdating sa mga dayo. Ano tanda? Nandyan ba siya sa loob? Ano naman kung nandito siya, Rigor? May magagawa ka ba? Kung gusto mo pumasok ka sa loob, tignan mo. Kaso, wag mo akong sisisihin kung hindi ka na makalabas. At isa pa, madaming nagbabantay dito sa kubo ko. Walang hiya ka talagang matanda ka. Nang makita naming nagalit si Rigor, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Pero hindi presensya ni Rigor yun, kundi sa ibang elemento. Napansin ko naman na nagulat at nanlaki ang mga mata ni Rigor nang muling nagsalita si Lolo. Rigor, nakikita mo naman siguro tong nasa likod ko, ano? Hindi ka ba natatakot? Baka pagpasok mo pa lang sa tarangkahan ko mawalan ka na agad ng ulo. Kaya kung ako sa inyo, uuwi na lang ako at maghanap na lang ng insekto. Yun na lang ang kainin nyo. May araw ka din talaga sa akin, tanda. Sa susunod, ako naman ang katatakutan mo. Tara na, mga kasama. Umuwi na muna tayo. Sige, Rigor, pero bilisan mo lang kasi baka hindi mo na ako maabutan. Alalahanin mo, matanda na ako. Dali-dali namang umalis sila Rigor at pagkaalis nila, nagwika pa si Lolo pagkaharap niya gawis sa amin. Tumingala ito. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Mabuti at nagpakita ka sa kanya. Hindi ko na kasi kakayanin kung sumugod silang walo sa akin. Walang anuman, kaibigan. Ang may papayo ko lang, sanayan mo na ang tagapagmana. Nararamdaman ko na may pinaplano sila, Rigor. Tama ka, kaibigan. Nararamdaman ko din yon. Nagulat ako kasi may narinig akong boses na kakaiba. Malalim na parang galing sa ilalim ng lupa. Pero wala naman akong nakikitang kausap si Lolo. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay gumawi na ng tingin sa amin si Lolo. Ngumiti ito at naglakad na papasok. Nang makapasok si Lolo sa bahay, tinawag ako nito at kinausap. Sam, apo, pumarini ka at may pag-uusapan tayo. To, ipagtimpla mo muna kami ng kape ng kuya mo. Ano bang pag-uusapan natin, Lo? Apo, desidido ka na ba talaga na gusto mong sundan ang yapak ko bilang isang antingero? Opo, Lo. Simula bata pa po ko, pangarap ko na po yun. Sige, apo. Sa Biyernes ng gabi, ibibigay ko sa'yo ang una mong pagsasanay. Talaga po, Lo? Excited na po ko. Huwag kang manabik masyado, apo. Mahirap ito. At dito nakasalalay kung papasa ka bilang kapanalig ng kaibigan ko na kinausap ko kanina. Opo, Lo. Paghahandaan ko po yan. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng hapagkainan, ay may biglang nagsalita sa likuran ko. Magandang gabi. Nasaan ako? Saang lugar to? Nagulat naman ako nang marinig ko ang boses na para bang sa anghel. Ay, miss, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang naman ako pero hindi mo naman sinagot yung tanong ko kanina. Oo nga pala. Nandito ka sa bahay ng lolo ko.
Dito pa din sa San Isidro. Ah, ganun ba? Ikaw ba yung lalaki na nagligtas sa akin? Pasensya ka na. Nalalabo na kasi yung paningin ko na nung nilapitan kita para humingi ng tulong. Nako, ayos lang yun. Wala yun. Wow! Gising na pala si ate ganda. Ay ate, ako nga pala si Toto. At ito naman si Kuya Sam. At yun naman ang lolo namin Pogi, si Lolo Nardo. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ako nga pala si Emanuela. Emma lang ang tawag nila sa akin. Ikinagagala ka din namin makilala, Emma. Emma, iya. Halika na at saluhan mo kami sa hapunan. Sige po. Salamat po. Pagkatapos namin kumain, ay tumambay na muna ako sa kusina upang magmuni-muni nang nilapitan ako ni Emma. Sam, Oh, Emma, ikaw pala. Akala ko nagpapahinga ka na. hindi na ako makatulog eh. Sina Lolo at Toto, tulog na ba sila? Si Lolo, nagdadasal pa yun. Pero si Toto, tulog na panigurado. Pakinggan mo, naghihilik na. Oo nga. Siya nga pala, Sam. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha? Utang ko sa'yo ang buhay ko. Naku Emma, wala yon. Huwag mong isipin yon, maliit na bagay. Nga pala, ano nang balak mo? Uwi ka na ba bukas? Saan ka ba umuwi? Kung gusto mo, ihatid na kita. Naku, nakakahiya naman. Galing pa ako ng Maynila. Napadpad lang ako dito kasi pinauwi muna ako ng tiyahin ko. Dahil magbabantay ako ng anak niya. Mag-a-abroad na kasi si Tia. At ako ang gusto niyang magbantay sa anak niya habang wala siya. Ganun ba? Sige, bukas kausapin natin si Lolo. Kilala niya lahat ng tao dito sa baryo at sasamahan ka namin para ligtas kang makauwi sa tiyahin mo. Salamat. Napakabait mo. Wala yun. Nagpatuloy pa ang gabi at naging masaya ang pagkakwentuhan namin ni Emma. Sa kalaliman ng gabi, sa kahimbingan ng tulog, nagising ako sa kalabit ni Toto. Kuya, may naririnig akong naglalakad sa labas ng kwarto. Bulong nito. Kaya ako nakiramdam din sa paligid. Tama nga si Toto. May naglalakad nga sa labas ng kwarto namin. Nakaramdam na ako ng kaba. Imposibleng si Emma yun. Kasi nasa bungad ang kwarto niya, malapit sa pinto papunta sa may banyo. Hindi na niya madadaanan ang kwarto namin nila Lolo kung siya nga yun. To, huwag kang maingay. Iabot mo sa akin yung punyal ko at tahimik ka lang dyan. Magpapanggap muna tayong tulog. Agad namang sumunod si Toto. Pagkaabot niya sa akin ng punyal, ay nagantay lang kami sa mga susunod na mangyayari. Nung walang ano-ano'y, unti-unting bumukas ang pintuan ng kwarto namin na gawa lang sa kawayan. At inuluwa nito ang isang anino at mabilis na sumugod at nagunday ng saksa kay Lolo. Mabilis ko naman na sinalag ito gamit ang aking punyal. Tatakbo pa sana ito nang hagupitin ito ni Lolo ng buntot pagi. Tinamaan ito sa hita at napaupo. Gising na pala si Lolo nun. Namangha talaga ako kay Lolo dahil sa talas ng kanyang pakiramdam. Agad naman naming nilapitan yung nilalang na nakahandusay sa lapag. At sa liwanag ng buwan na sumilip sa bintana ng kwarto, nakita namin kung sino yung nilalang na nagtangka kay Lolo. Emma! Pero bakit? Magpaliwanag ka, Iha. Alam kong may rason ka, kaya mo nagawa yon. Biglang humagulgol ng iyak si Emma at nagsalita ito. Patawarin niyo po ako, Lolo, Sam, Toto. Hindi ko gustong gawin yun pero napilitan ako kasi hawak ni na rigor ang pamilya ko.
Papatayin nila ang pamilya ko kung hindi ako susunod sa gusto nila. Nagsinungaling lang ako sa lahat maliban sa pangalan ko. Totoong Emanuela ang pangalan ko. At isa rin akong aswang. Pero hindi kami nabibiktima ng tao kagaya ni Rigor. Pinagpanggap nila ako bilang dayo kasi hindi niyo naman ako makikilala. At hindi niyo rin ako namumukhaan. At alam nila na hindi niyo matitiis ang hindi tumulong. Alam din nila na nandito ka, Sam. Lolo, tulungan niyo po akong mailigtas ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Emma. Tutulungan ka namin. Di ba, Lo? Apo, hindi madali ang iniisip mo. Mahirap makapasok sa kuta nila Rigor. At wala tayong alam kung saan nila dinala ang pamilya ni Emma. Mahihirapan tayo. Lalo na't hindi pa naipapasa sa iyo ang mga kaalaman ko. Ano pong gagawin natin, Lo? Ang maghintay, Apo. Yan ang gagawin natin. Ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman mo din, Apo, pag natapos na ang pagsasanay mo. Iya, Emma, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Talaga po, Lo? Salamat po. Sa ngayon, gamutin na lang muna natin yung sugat mo. Pasensya ka na at napalakas ng konti ang hampas ko sa'yo. Kung ordinaryong tao ka, siguro naputulan ka na ng isang binti. Ayos lang po, Lolo. Kasalanan ko naman po. Lumipas ang mga araw. Sumapit na ang araw ng unang pagsubok ko kay Lolo. Isang gabi nun, naglalakad ako sa kagubatan sa likod lang ng bahay nila Lolo. Ang una kong misyon, hanapin ang isang tabako sa gitna ng kasukalan. Nung una, akala ko madali lang. Pero ilang oras na akong naglalakad at naghahanap sa kagubatan na yon. Nang magawi ako sa isang malaking puno na hindi ko naman naaalala na naroon yun sa kagubatan. Ilang beses na kasi kong pumapasok doon para mangahoy pero wala talaga yung puno na yun. Tiningala ko ito na mangako kasi napakalaki nito. Nang walang ano-ano'y may tumalsik papunta sa akin na isang malaking bagay. Mahaba ito at may baga sa dulo. Yung tabako na hinahanap ko. Kasunod nun, ang paglabas ng isang malaking nilalang na kulay itim. Mahaba ang buhok, balbasarado at bigotilyo ito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Nagsalita ito na labis kong ikinagulat. Handa ka na ba sa kamatayan mo, binata? Ang lalim ng boses nito na nag-e-echo sa kagubatan. Ako? Mamamatay? Malabo yata yun. Ganyan ang gusto ko. Matapang! Agad na sumugod sa akin ang kapre. Nasuntok ako nito sa sikmura. Nakamuntikan ko ng ikawalan ng malay. Ano, binata? Buhay ka pa ba? Anong akala mo sa akin? Madaling matatalo at sumuko. Nag-uumpisa pa lang akong ganahan. Yan ang gusto ko sa isang tao. Matapang at malakas ang loob. Yeah! Agad akong sumugod sa nilalang. Pero sa laki nito, hindi ako makatama. Bawal din akong gumamit ng kahit anong pamalo o bato. Sabi kasi sa akin ni Lolo, dapat purong lakas lang at tapang ang ipakita ko. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakatama sa higanteng halimaw na yon. Hanggang sa nakakita ako ng tiyempo. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa isang puno na malapit sa kapre. At dahil sa laki nito, hindi niya ako agad nakita kung saan ako nagsuot. Dali-dali akong tumalon pasuntok sa mukha ng kapre na yon. Sakto naman na humarap siya pagawi sa kinaroroonan ko. At sakto na nasapul ko sa mukha ang kapre. Sa lakas ng suntok ko, napangiwi ang kapre na ikinaluhod naman ito.
Ako naman, bulagtang bumagsak sa lupa. Una ang likod ko at hindi ako agad nakahinga. Nandidilim na din ang paningin ko nun. Kailangan kong makatayo kasi kitang kita sa nanalabo kong paningin na unti-unti nang tumatayo ang kapre at mabalasik itong nakatingin sa akin. Wala na akong lakas ng mga oras na yun. Tinanggap ko na doon na ako magwawakas. Nang akmang susuntukin na ako ng kapre ay may bigla na lang akong narinig na pamilyar na boses. Tama na anak. Pero tay, nasuntok ako eh. Masakit kaya yun? Di pa ako nakakaganti. Ayos lang yun. Hindi mo naman kailangan gumanti. Kasi ginantihan ka lang din naman niya. Ikaw kaya ang unang nakasuntok, di ba? At isa pa, pasado na siya sa pagsubok. Siya pinakita pa lang niyang katapangan. Pumasa na siya sa atin. Sige tay, sayang. Gusto ko pa naman sana siyang paglaruan. Walang yang kapre na yun. Balak pa pala akong gawing laruan sa isip-isip ko. At doon, nawalan na nga ako ng malay. Kinabukasan, nagising ako na nasa kwarto namin nila lolo habang pinupunasan ni Emma ng basang bimpo. Magandang umaga. Emma, nasa bahay na ba ako? Oo, kagabi. May nagdala sa'yo dito. Pero si Lolo lang ang nakausap nila. Tapos, tinawag na lang ako ni Lolo para asikasuhin ka. Grabe yung nangyari sa'yo kagabi. Para kang nagulpi. San ka ba galing at ano talagang nangyari sa'yo? Nagulpi talaga ako. Mahabang kwento eh. Sa ngayon, gusto ko na muna sanang magkape. Kasi nagugutom na ako. Sige. Ipaghahanda muna kita ng makakain mo. Salamat, Emma. Ngumiti lang naman si Emma at dali-dali na din pumunta sa kusina. Mga ilang minuto, dumating naman si Lolo. Binati ako nito. Binabati kita, Apo. Nakapasa ka sa una mong pagsubok. Natutuwa ako sa ipinakita mong katapangan. At nakaganti ka pa ng suntok sa anak ng kaibigan ko. Ako kasi hindi man lang nakasuntok sa kaibigan ko na yun. Opo, Lo. Ang bungo akala ko kasi kailangan ko talagang mapatumbay yung kapre na yun. Kaso, ako lang yung tumumba sa huli. Ayos lang yun, Apo. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa makalawa, gagawin naman natin ang pangalawang mong pagsubok. Dito mo mapapatunayan kung karapat-dapat ka para sa ikatlo at huling pagsubok mo. Nakahanda po ako, Lo. Siya nga pala, isasama mo ng anak ng kaibigan kong kapre para makatulong mo. Talaga po, Lo? Oo, Apo. Siya kasi ang magiging unang gabay na kaibigan mo na palagi mong makakasama at magliligtas sa'yo. Sige po, Lo. Mas lalo akong nananabik sa mga mangyayari. Dumating na ang tinakdang gabi ng pangalawang pagsubok. Naglalakad kami nun sa kagubatan na hindi na naman pamilyar sa akin. Para bang dinala kami sa ibang mundo. Kaibigan, ako nga pala si Sam. Ikaw, anong pangalan mo? Balita ko kasi ikaw nang magiging partner ko simula ngayon. Tawagin mo na lang akong Freddy. At ayokong maging partner ang katulad mo. Mukha kang lampa. Freddy. Ka-Freddy. Sample nga ng kanta dyan oh, Ka-Freddy. Ayoko din naman maging partner ang kagaya mo. Ang laki-laki mo. Ang init palagi ng ulo mo. Iniinsulto mo ba ako? Gusto mo pang gawin kitang palara sa tabako ko? Sige, subukan mo. At mayayari ka kay Lolo at sa tatay mo. Pasalamat ka. Malaki ang utang na loob namin sa lolo mo. Kung hindi, baka binauna kita sa kinatatayuan mo. O kaya, itatali kita sa puno. Sandali, may naririnig ako.
Tumahimik kami. Nakiramdam. Palakas ng palakas ang nadidinig naming kaluskos at huni ng isang ahas. Marahil ito na ang gintong ahas na sinasabi ni Lolo. Agad kong kinuha ang tansong punyal ko at nagulat naman ako sa ginawa ni Freddy. Dahil yung kaninang tabako na hinihitit niya ay naging isang sibat na may nagbabagang pula sa talim nito. Napatingin pa ito sa akin at napangisi. Para bang niyayabangan pa ako. Nakiramdam pa kami ng ilang sandali nang walang ano-ano'y nakadinig kami ng mga nababaling sanga at pagtingala namin, nakita namin ng isang malaking buntot na babagsak na sa amin ng mabilis. Agad naman kaming napatalon sa magkabilaang direksyon at nagulat sa laki ng ahas na aming sasagupain. Sam, umilag ka! Sigaw ni Freddy nang makita nito ang malaking ulo ng ahas na pasugod sa akin. Pero huli na ang lahat. Hindi na ako nakailag. Pero nasangga ko naman ng punyal ko ang pangil nito. Kumikislap-kislap pa ito ng tinamaan ko at naihagis ako nito sa malaking puno. Bumagsak man pero mabilis akong bumangon. Dahil pasugod na muli sa akin ang ahas. Dali-dali namang hinila ni Freddy ang buntot ng ahas. Napakalakas nito para mapigilan niya ang ahas. Pero hindi pa rin biro ang lakas ng higanting ahas na yun. Kasi hirap na hirap si Freddy sa pagpigil dito. Dali-dali naman akong kumilos at nag-isip ng paraan para matalo ang nilalang. Freddy, kaya mo pa bang hawakan siya kahit saglit? Kukuyanin, basta bilisan mo mag-isip. Malakas to at nahihirapan na ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal na tangan ko at nag-isip hanggang sa sumagi sa isip ko yung mga sinabi ni Freddy. Pasalamat ka. Malaki ang utang na loob namin sa lolo mo. Kung hindi, baka binauna kita sa kinatatayuan mo o kaya itatali kita sa puno. Tama, ayun nga. Dali-dali kong nilibot ang paningin ko at naagip ng paningin ko ang mga baging na nakasabit. Makakapal ito at sadyang matitibay. Gamit ang tansong punyal ni Lolo na mas matalim pa sa talim ng labaha, pinagpuputol ko ang mga baging. Pero hindi pa ako nakakadami nang marinig ko ang kalabog at sigaw ni Freddy na animoy nasaktan. Nakita ko ito na nakahandusay sa di kalayuan. Naibalibag pala ito ng ahas. Sam! Sa likod mo! Agad naman akong napalingon sa likod ko at nakita ang nanlilisik na mata ng gintong ahas. Marami itong nakatitig at papalapit sa akin. Mukhang katapusan ko na. Nang biglang napasigaw ng malakas ang ahas at pagtingin ko sa di kalayuan, nakita ko si Freddy na nasa buntot ng nilalang at nakatarak na dito ang sibat ni Freddy. Ibuon sa lupa at itali sa puno. Tama ba ako, Sam? Sige, ganyan ang gagawin natin. Nagulat ako. Paanong nalaman ni Freddy ang nasa isip ko? Sumigaw naman si Freddy at mas ibinaon pa ang sibat sa katawan ng ahas. Hanggang sa bumuon nga ito sa lupa na labis na ikinasigaw nito. Dali-dali namang kinuha ni Freddy ang mga naputol na baging at itinali ito sa malaking ahas. Palibot at madami. Nagpupumiglas pa ang nilalang sa pagkakagapos namin dito. Pero sa dami at higpit ng pagkakatali ni Freddy, hindi na ito makaalis. Tapusin mo na, Sam! Habang hindi pa siya nakakatakas! Nahimasmasan naman ako sa sigaw ni Freddy. Matamang tinitigan ko ang nilalang at takmang itatara ko na sana sa ulo nitong nakahandusay sa lapag ang punyal nang may mapansin ako sa mga mata nito. Hindi ko yung tinuloy. Bagkus, naglakad ako gawi sa katawan ng ahas at pinutol ang mga baging na nakatali dito. Nagulat naman si Freddy sa ginawa ko at nagalit pa ito. Bakit mo naman inalis? Mapanganib yan! Alam mo naman yan lang ang tanging paraan natin
para matalo yung higanting ahas na yan. Magtiwala ka lang sa akin, Freddy. Hugutin mo na din yung sibat sa kanya. Ako nang bahala. Ewan, bahala kang kainin yan. Hindi na kita tutulungan. Salamat, Freddy. At ikaw naman, ahas. Magpakita ka na sa totoong mong anyo. Tapos na itong labanan natin. Biglang nagbago ng anyo ang ahas. Lumiwanag ang buong kagubatan ng gabing yun. Ang madilim at nakakatakot na kapaligiran ay naging tila paraiso sa ganda at payapa. Magaling, binata. Napagtagumpayan mo ang pagsubok sa'yo. Hindi ka lang nagtataglay ng lakas at talas ng isipan. Meron ka rin gininto ang puso. Kaya karapat dapat kang gantimpalaan. Kunin mo itong mutya ng gintong ahas. At simula ngayon, itong anak ko na si Samara ang magiging kapay mo. Bibigyan ka niya ng dagdag na kapangyarihan at siya rin ang magtuturo sa'yo kung paano mo magagamit ng maayos ang iyong mutya. Nagulat ako dahil biglang lumitaw sa kawalan ang iba pang mga diwata at engkanto. Lahat sila nakangiti at nagdidiwang. Maging si Freddy ay biniyayaan ng rey ng diwata ng karagdagang kapangyarihan at isang gintong tabako na magagamit niya sa mga laban. May kakayahan din itong magbago-bago ng anyo ayon sa kagustuhan ng gagamit. At habang nag-uusap kami ng rey ng diwata, biglang natulala ito. Tumirik ang mata at lumutang ng hindi naman kataasan. Anong nangyayari? May nakikitang kaganapan si Ina. Mukhang hindi maganda to. Masama din ang nararamdaman ko, Sam. Baka sa mga mukha nila Freddy at Samara ang labis na takot at pag-aalala. Mukhang may hindi talagang magandang nagaganap. Mga ilang minuto pa ang nakalipas, bumalik na sa ulirat ang Reyna at takot na takot ito na sinabihan kami ng, Madali kayo. May nangyayaring hindi maganda sa bahay niyo. Nakita ko sa mga mata ni Nardo ang mga kaganapan. May grupo ng mga aswang ang lumusob sa inyo. Natalo ang kaibigang kapre ni Nardo, maging ang mga kawal na engkanto. Mukhang lumakas ang mga aswang. Kailangan natin silang tulungan. Sa sinabi ng Reyna, dali-dali naman niyang kaming dinala patungo sa bahay. At nang makarating kami, nasusunog na ang kubo ng naabutan namin. Gamit naman ang kapangyarihan ng Reyna, sa isang ihip niya lang, namatay ang apoy na tumutupok dito. Agad akong tumakbo, hinanap sila lolo. Ang buong akala ko kasi kasama silang nasunog ng kubo. Lolo! Toto! Emma! Hindi! Nasaan kayo? Sam, may mensaheng iniwan dito sa may tarangkahan nyo. Agad naman akong pumunta dun at binasa ang nakasulat. Ang nakalagay sa sulat, Kung gusto niyo pang mabawi ang lolo at ang dalawa pa, pumunta ka sa lumang simbahan sa dulo ng baryo. Yan, kung matapang ka. Dalhin mo ang pangil ng aswang at ang itim na mutya na ibinigay sa iyo ng babae na si Emma. Alam kong nasa iyo ito, Dayo. Hihintayin kita. sa sobrang galit ko, nasunto ko ang pader na kahoy at naguguluhan naman kung ano yung tinutukoy niya na mutya at pangil. Wala sa akin ang mga yun hanggang sa may marinig kami na boses. Nanghihina na ito. Sam, nasa akin ang hinahanap nila. Pinatago sa akin ito ng iyong lolo. Itay! Agad namang pinagaling ng Reyna ang sugat ng matandang kapre. Grabe ang tinamo nito. Gulpi sarado talaga. Mabuti na lang at nakayanan pa niya. Madali kayo, Sam. Tulungan niyo sila, Nardo. Kayo lang ang makakapagligtas sa kanila. Gamitin mo na ang mutya at pangil ng aswang.
Malaking tulong ito para malabanan ng grupo ni Rigor. Lumakas sila kaysa nang huli namin silang nakasalamuha. Tanga nila ang mutya ng kidlat at mutya ng engkanto. Huwag niyong hayaang makuha din nila ang mutya ng aswang dahil mas lalo silang lalakas. Mas mabuti nang ikaw ang gumamit nito. Paano ko gagamitin ito? Hindi ko pa alam ang tungkol sa mga mutya na to. Itong mutya ng aswang, lunukin mo, Sam. Magbibigay sa iyo ito ng matinding kapangyarihan. Pero may kapalit. Magiging aswang ka din, katulad ni Rigor at ni Emma. Ang pangil ng aswang naman ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga aswang. Hindi ganun kalakas, pero maaasahan mo ito pagdating sa depensa. Wala ka ng pagpipilian, Sam. Kailangan mo itong gamitin. Hindi sapat ang kapangyarihan ng aking anak at ng inyong gabay. Dahil sandali pa lang kayong nagkakasama. Kaya ito na lang talaga ang tanging paraan. Gagawin ko para lang mailigtas ko sila, Lolo. Magpahinga na kayo. Kami na ang bahala sa paglaban kila Rigor. Tinanggap ko ang mutya at pangil ng aswang. Kahit ayoko mang maging aswang, wala akong magagawa. Ito na lang ang tanging paraan para maligtas ko sila, Lolo. Handa na ba kayo, mga kasama? Oo. Tara na! At talunin natin sila Rigor! Matapos kong tanggapin ng mutya at pangil ng aswang, tumibok ito sa aking palad, naglabas ng maitim na liwanag. Tinanong pa ako ni Samara kung sigurado na ba ako sa gagawin ko. Dahil pag nilunok ko umano yun, ay hindi na ako magiging tao. Alam ko, Samara, pero wala na tayong ibang paraan. Kailangan kong gawin to para mailigtas sila, Lolo. Sam, ano mo na mangyari? Nandito kami para sa'yo. Sambit naman ni Freddy. Dahan-dahan kong inangat ang mutya ng aswang. Napalunok ako. Alam kong wala nang atrasan ng lahat. Itinapat ko ito sa aking bibig at sa isang idlap, nilunok ko ito. Biglang lumakas ang hangin, dumilim ang paligid at nagsimula akong makaramdam ng matinding init sa aking katawan. Kitang-kita ng lahat kung paano nagbago ang anyo ko. Ang balat ko ay naging matigas. Ang mga mata ko ay kumislap ng kulay pula at unti-unting lumabas ang matatalim na pangil mula sa aking bibig. Iyan ang kapangyarihan ng mutya. Sam, gamitin mo ito ng tama. Daan-daan akong tumayo. Ramdam ko ang kakaibang lakas sa aking katawan. Sinubukan kong gumalaw at sa isang idlap lang, nasa kabilang dulo na ako ng nilalakaran namin. Napahanga naman sila Samara at Freddy. Sam, para ka nang hindi tao talaga sa sobrang bilis mo. Tumingin ako sa aking kamay. Mahigpit na hinawakan ang pangil ng aswang. Hindi na mahalaga kung ano ko. Ang mahalaga, matalo natin sila Rigor. Nagkatinginan kaming lahat, sabay tumango. Alam namin wala nang atrasan. Yun na ang huling laban at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nakarating kami sa sinasabi nilang lugar, sa isang lumang simbahan sa lugar nila Rigor. At doon namin nakita si Rigor, 10 ng kanyang mga kasamahan. Minapansin din ako dito. Merong kumikidlat-kidlat sa kamay niya na kung ano. Aba, mukhang dumating na ang ating bisita. At mukhang may bago tayong kapatid. Nagtawa na naman ang mga kasamahan nito. Habang ako naman, nakatitig ng matalim sa kanila. Damang-dama ko ang kanilang presensya dahil kauri na din nila ako na isang aswang. Oh, sumali ka na rin pala sa amin, Sam.
Natutunan mo na bang yakapin ang tunay mong anyo? Wala akong balak na sumali sa inyo, Rigor. Dumating ako para tapusin ang lahat ng to at babawiin ko sila lolo. Tapusin? Sa tingin mo ba, kaya mo kaming talunin? Itinaas ni Rigor ang kanyang kamay at biglang kumulog ang langit. Mula sa kanyang palad, lumabas ang isang pulang kidlat na tumama sa lupa. Nagliyab ang paligid at nagsimulang lumabas ang iba pang mga aswang sa dilim at pinilibutan kami ng mga ito. Nadagdagan pa ang bilang nila. Hindi ko alam na kayang gawin yun ni Rigor, ang bumuhay ng mga patay upang maging alagad niya. Wala nang atrasan to! Laban na! Sigaw ni Freddy. Doon nga nag-umpisa ang madugong labanan namin. Isa-isa namin pinabagsak ang mga alagad ni Rigor. Hanggang sa Rigor na lang ang natirang mag-isang nakatayo sa di kalayuan. Nakangiti pa ito na parang hindi kinakabahan. Rigor! Ikaw na ang susunod! Sigaw ko dito. Sumugod ka, Sam! Kung matapang ka! Dito, bigla nang nagbago ang anyo ni Rigor. Naging mas mabangis pa ito kaysa nung una ko siyang nakita. Nagsimula ang matinding sagupaan namin. Ang lupa ay yumanig sa lakas ng banggaan naming dalawa. Sa bawat suntok na pinakakawalan ni Rigor, ay naglalabas ito ng kidlat. Mabuti na lang at nasa akin ang pangil ng aswang at nasasanay na din ang katawan ko sa mutya ng aswang. Kung wala ang mga ito, baka naging abo na ako nang wala sa oras. Matinding palitan ng lakas ang pinakawalan namin ni Rigor, hanggang sa madakma ako nito sa muka at ibinalibag sa malayo. Napakalakas na halos hindi ko magawang kontrolin ang katawan ko na hindi tumama sa mga puno. Hindi pa ako nakakabawi ay nakita ko itong papasugod na sa akin. Nag-ipon ako ng enerhiya sa kamao ko at nag-antay na makalapit sa akin si Rigor. Nang makalapit na nga ito ng mabilis, kasabay ng pag-unday nito ng kanyang mga kuko na matulis. Mabilis ko naman itong iniwasan at binigyan siya ng isang suntok sa muka na hinding-hindi niya makakalimutan. Sapul siya sa muka at tumalsik ito pabalik sa simbahan na nagpawasak sa ibang parte nito na gawa sa kahoy. Agad naman akong sumunod dito. Nang makabalik ako, nakita akong duguan si Freddy na nakahandusay sa lupa. Maging si Samara ay ganun din. Natulala talaga ako. Hindi ko akalain na ganun lang kadali na mapupuruhan ni Rigor sila Freddy at Samara. Rigor! Magbabayad ka! Lumabas ka na! Tapusin na natin to! Lumabas nga si Rigor mula sa simbahan. Pero may nag-iba dito. Kasi meron na itong pakpak. At may isa pa. Hawak nito sa leeg, si Lolo Nardo. Sam, mukhang may nakakalimutan ka. Walang hiya ka, Rigor! Bitawan mo si Lolo at tayo ang magtuos! Ganun ba? Sige, yan ang sinabi mo eh. Di bitawan. Binitawan nga nito si Lolo mula sa ere. Napakataas. Hindi ako aabot. Paniguradong mapupuruan si Lolo pag bumagsak siya sa lupa. Hindi! Lolo! Nagulat ako nang may berdeng enerhiya na biglang dumaan sa gilid ko at pumalibot ito sa katawan ni Lolo bago pa man ito bumagsak sa lupa. At pagtingin ko, si Samara pala. Nakangiti ito at duguan ang bibig. Tumango ako dito bilang tanda ng pasasalamat. Ikinagalit naman ito ni Rigor, kaya si Samara naman
ang sunod nitong pinunterya. Mabilis itong bumulusok pababa gamit ang pinatulis na mga kuko. Bubutasin nito ang katawan ni Samara. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Mabilis din akong kumilos kasabay ng paghagis sa akin ni Freddy ng gintong tabako na ibinigay sa kanya ng inang Diwata. At doon, bago pa maabot ni Rigor si Samara, ay naitara ko na sa dibdib nito ang gintong tabako na naging sibat na tumagos sa katawan ng aswang. Kasabay ng paglagay ko dito ng alab na ibinigay sa akin ni inang Diwata, nagliyab ang katawan ni Rigor. Namilipit ito sa sakit at nagpagulong-gulong sa lupa. Naapulan niya ang apoy pero hindi na ito makakilos. Nilapitan ko ito upang tignan. Lumalabas na ang dugo nito sa kanyang bibig pero pilit pa din itong nagsasalita. Walang hiya ka, Dayo. Hindi ko akalain na lalakas ka ng ganyan sa maikling panahon. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Madami pa kaming mga aswang, kaya mag-iingat ka. Baka isang araw, ikaw naman ang susunod sa akin sa kabilang buhay. Hindi na mangyayari yon, Rigor. Dahil nalagyan na ng harang ng mga diwata at engkanto ang buong sityo nyo na nagdudugtong papunta sa iba pang mga baryo. Nakulong na ang lahi nyo dito. Tanging ang mabubuting aswang na lang ang pwedeng makalabas at makapasok dito. Kung ang aswang ay may maduming puso, hindi siya makakalabas dito at mamamatay na lang din siya sa gutom. Nasa kanila na kung gugustuhin nilang magbago o hindi. Walang hiya kayong maglolo. Yun ang huling nasabi ni Rigor bago tutuluyang nalagutan ng hininga. Lumabas sa bibig nito ang isang mutya at sa braso naman nito ang isa pa na kumikidlat-kidlat. Kinuha ko ang mga ito at itinago. Nang lumabas na ang mga mutya sa katawan ni Rigor, ay biglang natuyo ang katawan nito. Gayon din ang iba pang mga aswang na natalo namin. Kasabay nun ang pagdating nila inang Diwata at iba pang mga engkanto na naglagay ng harang dun sa lugar. Pinagaling din nila sila Lolo, Freddy at Samara. Napatingin naman ako sa dalawa at sumenyas na tapos na at sabay-sabay kaming nagkangitian. Kuya! Sigaw ng pamilyar na tinig. Si Toto. Kasama din ito si Emma at ang kanyang pamilya. May mga galos pero hindi naman ganun kalala. Nagpasalamat sila sa amin. Si Emma naman ay agad na yumakap sa akin pagkalapit nito. Umiyak pa siya dahil nakita nito ang itsura ko. Sam, pasensya ka na. Kung di dahil sa akin, hindi mo gagawin yun. Ang maging kalahi namin. Ako ang may kasalanan. Naku, hindi ah. Kagustuhan ko din naman to. Kung wala ang mutya at pangil ng aswang, hindi ko kakayanin na tapusin ang kasamaan ni Rigor. At isa pa, ayaw mo nun? Parehas na tayo. Salamat, Sam. Habang buhay kitang pasasalamatan. Simula ng insidenteng yun, hindi na naging madali ang lahat. Hindi na kasi ako sanay kumain ng ordinaryong pagkain. Puro sariwa, kung minsan laga lang na may kamatis. Naging maselan din ang pakiramdam ko dahil sa mutya ng aswang. Sabi naman ni Lolo at ng inang Diwata na pwede nilang tanggalin sa katawan ko yun. Pero hindi ko na yun pinatanggal kasi baka pag-interesan pa ito ng iba pang mga aswang na makakaalam dito. Tinulungan naman ako ni Emma kung ano ang dapat kong gawin. Siya din ang nagturo sa akin kung paano kontrolin at kung paano bumalik sa normal na anyo. Naipasa na din sa akin ni Lolo ang lahat ng kaalaman niya. Yung pamilya naman ni Emma, doon na din tumira katabi ng bahay nila Lolo.
Doon din kami nakatira ni Emma, Sir Vic. Oo, kaming dalawa ang nagkatuluyan. May mga anak na din kami. Si Toto, ayun, isa ng ganap na gwardya. Hindi pa nagiging pulis. At least, may baril pa din. Pero mag-aaral pa din siya pag nakapag-ipon na para matupad ang mga pangarap niya. Nakita na din sila nanay at lolo. Parang MMK at magpakailanman nga ang eksena. Hindi namin sinabi kay nanay yung nangyari sa akin. Lalo na yung pagiging aswang ko. Baka bigla pang atakihin yun sa puso, mahirap na. Yung sityo naman ng mga aswang, nananatili pa ding sarado. May nakakalabas-pasok pa din naman. Mga mabubuting aswang na gusto lang ng maayos at simpleng pamumuhay. Sa ngayon, isa na akong albularyo at hilot. Nagnenegosyo pa din naman kami ng isda dito sa amin. Si Freddy at Samara naman, kasakasama ko pa din. Kapag Semana Santa, umaakit kami ng mga bundok upang magnilay-nilay at palakasin ang mga mutya na tangan ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Vic. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel.